habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasanyalan ng sasakyan, pinanghuli ng mga jeep. Narito na ang patuntunang tatalakay sa mga pangyayari at naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ng anumang usapin dito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host, commentator, ang Bisayang Tisoy, si Kuya Wayne Alonzo. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga giliw po namin taga sa Baybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang issue ng lipunan pang Martes na edisyon. Ako po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Wayne Espino Lawson po lamang. Samahan niyo po ako sa ating pagtatanghal. Ngayon pong araw ng Tuesday. Ayan. Marami po tayong pag-uusapan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga kadugo, mga kapanalig, at syempre mga kasador. Ito po ang programang issue ng lipunan. Issue noon, issue ngayon, issue magpakailanman. Syempre, mga kaibigan, ano po ba ang meron ngayong araw na ito? Ayan. Marami po ang ating tatalakayin dito po sa ating palatuntunan. Pero bago yan, mga kaibigan, ang oras natin, oras 24 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali, mga kaibigan. At ating binabati lahat po ng ating mga kaubayan, ng ating mga taga-subaybay, saan mang dako kayo naroon sa mga oras na ito. Naway kayo po naman ay nalalanghalian na. Kamusta po ang iyong mga pananghalian? Kayo po ba ay nananghalian? May kinakain na po ba? O wala pa rin hanggang sa kasalukuyan? Kung kayo po ay hindi pa nananghalian, naparehas lang po tayo. Anyway, magandang tanghali po. Diyan pa naman sa ating Studio 2 kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating pong publisher ng Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. At of course, ang ating program director, si Kuyang Arnold Aceveda Namuco, ang Mindoreñong Midnight Boy. Ayan. At syempre, binabati po natin ng magandang tanghali ang ating head ng technical, ang ating technical director, si Kuyang J. Martin, likewise kay Kuyang Jess de la Cruz. Magandang tanghalian sa inyong lahat. At sa ating pong mga kababayan, magandang tanghali po. Diyan po naman sa tanggapan ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa lalawigan po ng Rizal,
si Penro. Ayan, si Penro Ramil Limpiada. Magandang tanghali sa iyo, sir. At ganoon din po kay Ma'am Nasi Balikas. Diyan po sa Penro din po ng Rizal. At sa lahat po ng mga kawani ng Penro Rizal, magandang tanghali po sa inyong lahat. At siyempre, yan po naman sa ating mga iba pang mga tanggapan. Binabati nga pala natin ng isang magandang tanghalian. Masarap na pananghalian ang tanggapan ni Punong Barangay ng Barangay San Isidro, Anguno, Rizal. Si Punong Barangay Joey Calderon. Likewise kay Ma'am Jen, magandang tanghalian sa inyo. Ngayon pong araw ng Tuesday at sa lahat po ng mga kawani and staff ng Barangay San Isidro, Anguno, Rizal. Siyempre pag binanggit po natin ang Anguno, yan po ang the art capital of the Philippines. Ayan. Magandang tanghali dyan kay Mayor May Calderon. Likewise kay Vice Mayor Jerry Calderon dyan sa Anguno, Rizal. Of course kay Administrator Alan Manyaol. Ayan. Sir Alan ng Anguno, Rizal. Ayan po yung bayan ng Anguno. At binabati natin ng magandang tanghalian at siyempre, diyan po naman sa DPWH dahil may project po itong ating Rizal First District Engineering Office. Diyan po sa lungsod ng Antipolo at meron pa mga inaayos ng mga kalsada. Binabati po natin ng magandang tanghali sa District Engineer Porfirio Cleofas. Ayan, sir, magandang tanghali. Likewise kay Assistant District Engineer Leo Salvadora, kay Construction Chief Engineer Boyet Antonio. Yan po yung Rizal First District Engineering Office ng DPWH. Speaking of DPWH, nabati po natin ng Metro Manila First District Engineering Office kay District Engineer Aristotle Ramos, dyan po sa First Metro na nariyan po sa lungsod ng Pasig. Likewise kay Ma'am Regine, magandang tanghali sa inyong lahat. At kay Ade, ayan, magandang tanghali din po dyan sa First Metro ng DPWH National Capital Region. At meron pa rin pa tayo pagbati mga kaibigan. Binabati po natin ang St. Gerald Construction. Ayan. Diyan po yan sa lungsod ng Pasig, mga kaibigan. At magandang pananghalian po sa mga kawani ng St. Gerald Construction, mga kaibigan. Ito po yung kumpanya na namimigay ng tulong sa ating po mga kababayan diyan po sa lungsod ng Pasig. Dahil ilan po sa mga programa ng nasabing kumpanya, lalo yung kanilang foundation, ay marami na po silang natulungan na ating mga kababayan, lalo po yung kinangangailangan po ng wheelchair. Ayan. Hindi ho biro ko yung Arnold kung magkano halaga ng wheelchair. Pero ito pong St. Gerald Construction at ang kanilang foundation ay marami na pong mga nabigyan ng mga PWD, mga senior citizens natin na nangangailangan po ng wheelchair. Likewise, ganun din po mga kaibigan, yung tungkod na kailangan po ng mga PWD na makapaglakad na medyo maayos. Tungkod, binibigay din po ng St. Gerald Construction at ang kanilang foundation. At ang isa pa ho dito, napakaganda nito pong tulong sa mga barangay, mga kaibigan. At ito po ang kailangan ng lahat, yung financial assistance. Ano ho? Congratulations dyan sa St. Gerald Construction at sa inyong foundation. Talagang isa kayo sa mga tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito po mga kababayan po nating kapos sa kanilang pangangailangan sa aspetong financial. Ano ho? Dahil napapanahon lamang, bagamat ang ating programa ay nagbibigay ng mga impormasyon, siyempre, ng mga inspirasyon sa ating mga taga-subaybay. At ang ating pamahalaan ay ganun din po, nagbibigay ng tulong, lalo na po ang ating DSWD. Ano ho? At may good news, ngayong mga kaibigan, dahil maging yung mga 4-piece beneficiaries, aba ay magkakaroon na rin ho kayo ng pension. Aba, akalain nga naman ninyo, ano ho?
magkakaroon na po ng pensyon ang mga 4-piece beneficiaries. Ayan, magandang balita po yan sa ating mga kababayan na miyembro ng 4-piece. Dahil pumirma na ng Memorandum of Agreement ang Department of Social Welfare and Development at Social Security System o SSS upang tulungan ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece na makakuha ng pensyon mula sa state-run pension fund. Ayan, di ba? Sa ilalim ng MOA, gagawa ang SSS ng mga espesyal na package upang hikayatin ang mga miyembro ng 4-piece na maging kasapi din sila ng Social Security System. Bilang kapalit, hikayatin naman ng DSWD ang mga benepisyaryo ng kanilang flagship conditional cash grant na mag-avail ng nasabing serbisyo, mga kaibigan. Kaya congratulations at dito po mayroon pong mga programa ang ating Social Security System at siyempre katuwang po ang DSWD sa ganitong mga pagtulong sa ating mga mamamayan. Ano ho? Kaya malaking katulungan yan, malaking kaginhawaan doon sa mga kababayan natin. Alam niyo mga kaibigan, yung mga 4-piece beneficiaries, marami na po ang nakapag-aral, nakapagtapos na mga beneficiary ng 4-piece, nakapagtapos po sa kolehiyo. At yan po ay talagang malaking bagay, malaking tulong sa ating mga kababayan na kulang sa pangangailangang pinansyal. At kailangan lang siguro i-monitor ng ayos ng ating pamahalaan dahil minsan meron hong mga ilang impormasyon na nakakarating po sa palatuntunan ng issue ng lipunan at dito po sa Kasado Media Group na yung mga 4-piece beneficiaries, ay pag nakakuha nga naman ng kanilang pensyon o tulong, ay ginagawang pangtaya sa sugal. Ayun, di ba? So, wag naman ninyo isugal, mga kaibigan, o kaya sinasanla ang kanilang mga ATM cards, 'di ba? Para magkapag-cash advance. 'Di ba sana kung isasanla at ang makukuhang cash ay gagamitin sa pangangailangan ng kanilang pamilya. 'Yon ang maganda roon. 34 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali mga kaibigan at kayo po ay nakikinig pa rin sa palatuntunang issue ng lipunan ngayon pong araw ng Martes. At mga kaibigan, kahapon nga pala, gaya po nung nabanggit ni Kuyang Arnold sa programang Gabay at Patnubay kanina sa kanyang palatuntunan, ay naimbitahan po ang Kasado Media Group doon po sa isang pagtitipon na dinaluhan po ng mga iba't ibang mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines, maging yung ating mga Philippine National Police, mga retiradong opisyal din ho. Mga kaibigan, nakakatuwa dahil yung pong sinasabi na pagtitipon na isinagawa ng grupo ni retired Colonel Ariel Carobin, nakakatuwa ho malaman. Nabatid naman natin kung sino po si retired Colonel Ariel Carobin ng Philippine Marines. Yan po ay isa sa mga napakaraming natanggap na mga medalya ng paggawad sa kanya, sa kahusayan, sa kagitingan, at syempre sa kabayanihan. Yan po si retired Colonel Ariel Carobin. At marami nga po yung araw nagsasabi na dapat itong si retired Colonel Carobin tumakbong senador Aba, bakit ang hindi? Kung sakali man. Marami nagkukumbinsi sa kanya na ano kaya Colonel, retired Colonel Ariel Carobin, kayo daw po ay tumakbong senador. Ay hindi natin masasabi. Dahil yung tao, yung mama, ay gusto lamang din makatulong. At hindi naman lingid sa kaalaman, yung kakayahan ng tao. Kasi naman tayo ay maghalal ng isang senador, dahil trabaho ay maghanap ng mga lamok sa paligid ng Senado.
Di ba? Habang nakaupo, ay naghihilik. Eh, paano nga naman? Hindi mapapasarap ang tulog. Ay, ikaw ba naman ang talagang ang dambuhalang mga air conditioning system ng Senado ay naroon sa paligid. Mapapahimbing talaga ang tulog mo. Lalo pa pag ikaw ay nakapakinig ng mga awiting lullaby. Oh, oh, di ba? Eh, talagang gaganahan matulog yung mga senador. Pero mga kaibigan, itong mga kababayan natin na nagkukumbinsi sa kay retired Colonel Ariel Quirobin na tamakbong senador, ay siguro na kikita nila kung ilan lang ho yung functional. Functional po ang bangsag namin sa media group ng Kasado doon sa mga opisyal ng gobyerno na talagang nagtatrabaho po ng tapat at tama at ang serbisyo po sa ating mga kababayan, mga kaibigan. Eh, kasi nga, kung ang iba dyan ay ang inaabangan lang matapos maupo at mahalal bilang senador ay ang kinsinas katapusan o kaya 5-20. Kasi mayroon hong mga sweldo na hindi po itinatapat na kinsinas sa katapusan. Ang ginagawa ay 5-20. Ayan. Oh, alin kayo doon, 5-20 o kinsinas katapusan? Mga kaibigan. So, ganun pa man, ito pong pagtitipong kahapon na naibitahan po yung Kasado Media Group, Kasado Team, eh, masasabi natin na talagang marami ang nag-uudyok, marami ang nagkukubinsi na tumakbo sa larangan ng politika. Pumasok na sa larangan ng politika, ito si retired Colonel Ariel Quirobin na dating kasapi ng Philippine Marines. Alam nyo, sa karanasan, sa kasaysayan mga kaibigan, sa larangan ng serbisyo publiko ay hindi ho matatawaran. May tapang, sabi nga, at mayroong malasakit. Ayun. Yan ang kailangan din eh. Tapang at malasakit. Di ba? Tapat at tama sa serbisyo. Hindi yung gusto lang maging senador dahil nga naman ay milyon ang kikitain dyan sa Senado, mga kaibigan. Eh, kayo nyo imagine, daang milyon sa loob po ng ilang buwan ang kikitain ng mga senador. Ngayon, kung kayo ay functional, ay talagang okay lang. Pero yung mga senador na nagbubutas lamang ng kanilang mga upuan at ang ginagawa ay nakikinig na lamang doon sa kung ano ang sinasabi ng kanyang kapwa senador, ay siguro hindi kayo kailangan dyan. Sapagkat ang trabaho ng isang senador, kayo ay magbalangkas, kayo ay magpasa ng mga batas na kapaki-pakinabang ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Hindi yung kayo ay nanalo dahil kayo ay kilala, kayo ay sikat na mga artista, kung sino man kayo, ay dapat magtrabaho naman kayo upang sa ganun makita ng taong bayan kung ano ba ang inyong nagawa at meron ba kayong mga naipasang batas dyan sa inyong panunungkulan bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Oh, kasi meron mga naging senador dyan na tapos lang yung termino, tapos na rin sila. Pero halos wala man lang panukala at lalong walang naipasa ng mga batas. Di ba? So, 6 na taon po yan, mga kaibigan. Di ba? Kung 6 na taon ang termino ng ating Pangulo ng Pilipinas, 6 na taon din po, mga kaibigan, ang panunungkulan ng isang senador. Samantala, yung ating mga kongresista, sila po ay kasabay ng mga lokal na kandidato natin. 3 taon po sila. Mga district representative at ganoon din yung mga party list representative natin. Oras mga kaibigan, 41 minuto makalipas ang 12 ng tanghali at kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasado Broadcasting Service. Deliver news ng responsableng mga
mamamahayag. Ayan. Yung RMN News TV. At habang binabanggit po natin kanina si retired Colonel Ariel Querubin, meron po mga nagmi-message po sa atin dito sa ating cellphone na talagang siya ay pinapayuhan din na magtuloy na kung sakali. Huwag nang mag-alanganin pa. Ayan, no? Lalo po sa mga taga Region 4A, Kuyang Arnold. Nakikinig sila sa atin sa programa. Ay, magandang tanghali po dyan sa ating mga kababayan sa Calabarzon, ano po. At dyan po sa tanggapan ng ating Regional Director ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Lucas, ayan, Paul Kenneth Tuhay Lucas, ang Regional Director ng Region 4A o Calabarzon. At siyempre, ayan, kaya minsan ito, nakaka-asar itong ating translator kung ano-ano mga nailalagay dyan sa ating harapan ng screen. Mali yung inyong pangdinig. O, di ba? Kung ano-ano nailalagay nyo, wag na kayo mag-translate. Kasi baka mamaya ito nang tatranslate sa atin, mga inchik ito. Kaya mali-mali ang kanilang translation. At speaking about mga opisyal ng PNP, binabati po natin sa magandang tanghali ang ating kaibigan at kaibigan po ng Kasado Media Group, ang District Director ng National Police, Northern Police District o NPD dyan sa National Capital Region, si Police Brigadier General Rizalito Gapas, sir. Magandang tanghali po sa inyo. Ayan. At binabati po natin ang ating magigiting na mga sundalo, ang ating magigiting na mga pulis, at binabati rin po natin sa magandang tanghalian ang ating kaibigan dyan po naman sa Teresa Municipal Police Station, si Police Major Edsel Macasero. Sir, magandang tanghali. At ang Teresa Municipal Police Station ay isa po sa mga nabigyan ng award, siyempre regional level, sa pagiging maganda, mahusay, magaling na pamumuno ng kapulisan sa pangunguna po ni Police Major Edsel Macasero. Likewise kay Police Captain Romel Anuran, ang kanyang Deputy Chief of Police, diyan po naman sa Teresa Municipal Police Station. Magandang tanghali. Likewise kay Police Senior Master Sergeant Albert Almanzar at sa buong trupa ng ating Teresa Municipal Police Station. Samantala mga kaibigan, oras po natin 44 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Meron po tayong pag-uulat para sa ating Kasado Patrol, Dan Torbeles, ang ating Kasado Patrol number 47. Ayan. Report! Ito yung kaugnay mga kaibigan sa nakakahanda na sa pagsuporta sa NCR-PO, PNP sa darating na SONA ngayong taong 2024, ang ating pong Rizal Police Provincial Office. Okay, Kuyang Dan, please come in. Okay, Kuyang Dan. Yes. Likewise, ano ba, malinaw ba dyan? Okay, go ahead. Loud and clear. Ito nga sinabi ni Rizal PNP din, Provincial Director Felipe Maragon, yan nagsagawa na sila ng regular na koordinasyon sa PNP National Capital Region, NCRPO, sa pag-prepara sa darating na SUNA 2024 State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. sa darating nitong July 2024. Ayon pa ni Police Colonel Maragon, nakahanda na ang Rizal PNP sa disturbance management team upang makatulong sa augmentation sa pwersa ng PNP. Itatalaga ito dito sa NCR. Kabilang sa mga lugar na imomonitor ng Rizal PNP naman ay ang lugar ng bahagi ay ang Batasan Road sa San Mateo, Ortigas Avenue Extension at ang along Marcos Highway na nagkukonekta naman to sa Marikina Infanta Road. Ayon pa ni Police Colonel Maragon na wala pa naman silang namomonitor na anumang banta sa nasabing seguridad kaugnay sa nalalapit na SUNA ng ating Pangulo na umano'y kung sakaling mayroon man na pangangailangan niya
na karagdagan ng augmentation, ang NCRP o PNP ay mayroon anya ito ay mga nakahanda na silang pwersa ng mga kapulisan ng Rizal. Tiniyak naman ni Police Colonel Maragon na sapat ang pwersaan niya ng Rizal PNP ay hindi maapektuhan niya ang regular na operasyon laban sa anumang krimen dito naman sa lalawigan sa Rizal. Mula sa Rizal, para sa Balitang Kasado, ito si 47 Dan Torbeles Nagulat live sa KB sa News TV. May Diaryo ka. Okay, maraming salamat Kuyang Dan Torbeles, ang ating Kasado Patrol number 47. Magkasunod na pag-uulat mula pa naman sa ating Kasado Patrol number 25 kay Kuyang Lando Luto. Kuyang Lando, standby. Kasado Patrol Report. Okay, Kasado Patrol number 25, Kuyang Lando, please come in. Okay, Kuyang Lando, sa kanya mag-uulat. Yes, Kuya Weng. Okay, go ahead. Ito yung aking balita. Kuya Weng, itong dalawang senador ay pinaghinahinay ang Philippine National Police sa planong pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Kuya Weng. Ano daw ang dahilan? Bakit sasampahan ng kaso? Yung, ano ba, kaso ba o sasampahan lang? Ito nga, pinaghinahinay na Senador Ronald Bato de la Rosa ang Philippine National Police PNP sa planong pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagtatagon nito umano sa nalalaban ng kinaroonan ni Pastor Apollo Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ sa Kuya Weng. Oo, kasi noong nakarang mga linggo, lumabas ka sa mga pahayagan na Kuyang Lando na sinasabi na alam nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kinaroonan ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, nung tinanong kung nasaan, at ang sagot naman niya ay secret. Ito nga, tama nga. Ito nga, Kuya Weng, sa isang panayam, ay sinabi ni dating Pangulong Duterte na nalalaban niya kung nasaan umano si Kibuloy, pero ito ay sikreto lamang. Ayon kay Senador de la Rosa, ang mandato ng Philippine National Police ay magpatupad ng batas ng walang takot at pinapaboran, kaya dapat lamang na pag-aralan nilang mabuti kung ang pahayag ng dating Pangulo na ay katumbas ng crime of obstruction. Dahil kung hindi, ay malabuan niya itong umusad sa Korte Suprema. Sa kaalaman pa na, yes, Kuya Weng? Okay, go ahead. Sa kaalaman pa na, Senador, hindi naman daw kasi daw umano kasama ang dating Pangulo sa investigasyon ng mga otoridad na naghahanap kay Pastor Kibuloy, at ang pahayag ng Duterte ay posibleng dulot lamang ng pressure mula sa mga taong nangungulit sa kanya tungkol sa kinaroonan ng nasabing controversial na pastor. Samantala, Kuya Weng, iginit naman ni Senador Robin Padilla sa Philippine National Police na mabuting hingan muna ng ang official statement si dating Pangulong Duterte dahil sa posibleng nagbibiro lamang ito sa mga sinabi patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, Kuya Weng. Ayan, pwede dahil minsan nga, joker yung lulo mo yan eh. O nga, kung matatandaan nga ito ay ang dalawang senador ay todo rescue ito sa dating Pangulo. At ang Pangulong Duterte ay lagi umano nagbibiro sa publiko. Ayan. Kaya sana biro lang yun. Kasi kung hindi biro yun, nako talagang mahirap nga. Kaso nga yan. Ito seryoso itong usapin.
bakit nagbibiro naman ang ating dating Pangulo? Yun ang problema dyan. Kaya abangan po natin sa susunod na mga pagsasaliksik sa kasong ito. Mula dito sa Kalalawigan ng Cavite, Calabarzon Pore, Kasado Patrol Unit 25. Ako si Dabudel, Kuya Lando Luto, nag-uulat sa isyu ng lipunan. Kuya Weng, Kibi Sariminyos, Radyo na TV pa. Balik sa iyo kayo, Weng. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Kuya Lando. Oras natin mga kaibigan, 9 na minuto bago sumapit po naman ang ika-isa ng hapon. At kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Isyu ng Lipunan. Ako pa rin po ngayon nakapiling ang Bisayang Tisoy na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagpagmalaki lamang ang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Wayne Espino Lawson po lamang. Samantala mga kaibigan, tingnan natin kung nakaready na ang ating si Kuyang Alan Bordillos. Kung nakaready yung kanyang nandiyan, may bisita yata siya diyan sa studio 2 natin. Kuyang Alan Valenzuela Bordillos, ang ating mga publisher ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo, at syempre station manager ng Kasado Broadcasting Service. Mga kaibigan, RMN News TV, ang responsableng mga mamamahayag. Yan mga kaibigan, ang Kasado Broadcasting Service ay proud member ng The Multimedia International Press Corps. Samantala mga kaibigan, dakuhan natin ang kinaroroonan ng ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordillos, dyan sa Studio 2. Kuyang Alan, magandang tanghali sa iyo. Yan, tandali, inaayos yung linya, baka na-traffic lang. Kuyang Alan, baka nandiyan na. Nakakatuwa itong ating translator dito. Sila ng Ayan na. kapwa nating mga media para dati daw sila ang dinadalaw, ngayon sila naman ang dumadalaw sa atin. Yan. Sa Rizal ay talagang kailangan niya lang modalaw. Oo, yan, oo. Sinuro ko nga yung ating dyan, schedule na naman yung ating dyan, yung studio. Pero pupunta rin daw sila, iikot muna. Nandyan sila ngayon sa ating sa headquarter, sa Hilltop. Ayun, oo. Sino-sino ba mga dumating, Kuyang Alan, ng mga opisyal natin? Kasama ni President Pao ay nandito kasi ang nila sa akin sa cellphone, yung mga pangalan nila ay hindi ko rin mabasa at gamit na natin itong cellphone na ito. Ayun, oo. Siguro, mamaya chat mo na lang sa akin. At oo nga, kasama si Ma'am Pao Muhar. Siya po yung Pangulo ng 2nd Infantry Division Press Corps na nakabase dyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. PIO yan. Ang kasama ni dating yung kaibigan natin dyan sa Dating Dipaw. ID. Oo. Mm. Yung bago nating PI magiging PIO. Ayun, oo nga. Ayan, nandyan, naipadala ko sa picture para makita At na. yung mga gwapo natin, mga military men dyan sa 2ID, yung Jungle Fighter Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. At binabati natin si Major General Kapulong. Ayan, oo. Ayan na muna. Yan ang division commander natin. Ayun, nakita ko ngayon mga picture ninyo. Ay, nakalimutan ko lang yung mga apelido nitong dalawang mga gwapo mong kasama dyan ng mga sundalo ng mga opisyal natin. Siguro Kuyang Alan, ano mo na lang yung mga pangalan, mamaya mabati natin ulit yan. Dahil kung patungo sila dyan sa Provincial Command at congratulations dyan sa Pangulo ng 2ID Press Corps na si Ma'am Pao Muhar. Ito medyo sisend ko sa iyo ngayon. At yan muna, Kuya Wayne at Kuya Arnold. At medyo bababa muna ako. At Ayun, at okay, maraming salamat Kuyang Alan dyan sa mga naging panauhin mo dyan sa Studio 2.
na nanggaling po naman dyan sa 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Oras mga kaibigan, 4 na minuto bago sumapit po naman ang ika-1 ng hapon ngayon pong araw ng Martes. Kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang Issue ng Lipunan. Issue noon, issue ngayon, issue magpakailanman. Samantala meron tayong pag-uulat muli sa ating Kasada Patrol number 14 na si Kuyang June Santosidad. Ang ating Kasada Patrol number 40. Kuyang June, standby. Kasado Patrol Report. Okay, Kuyang June, go ahead with your report. Yes, magandang hapon na kasama Sir Boyang Wine. Yun. Go ahead. Sa ating station manager, Alan Borjos, 2 lalaki nahulihan ng 2 pirasong taktik-taktik ng hinalang sabok sa gabi nang nagsasagawa ng sitpoil ang mga kapulisan ng Station 6 Batasan City. Nakilala ang 2 suspect sina Angie Angelis, 46 anyos, at Ariel Villos, 45 anyos. Ang 2 kapwa taga San Mateo, Rizal. Isa sa 2 suspect dating nakulong dahil umano sangkot sa druga. Batay sa report ng ating kapulisan, nagsasagawa sila ng sitpoil o plansita sa area ng San Mateo Road, Barangay Batasan Hills City, sa pamumuno ni Police Captain Mario Toriano, sa pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Renante Palarde, Batalyon Commander. Ayon kay Police Captain, habang sila nagsagawa ng sitpoil o plansita sa kabaan ng San Mateo Road, Batasan City, nakita nila yung single motor na may angkas na isang lalaki. Pinara nila, walang helmet, lahat yung kumiglas at nahuli rin sila. At nahulihan sila ng 2 pirasong plastic kasi ng hinalang sabo. Na-recover ng mga operatiba mula sa 2 suspect, 2 pirasong plastic kasi ng hinalang sabo, 2 cellphone at isang motor single na ginagamit ng 2 suspect. Kasama Kuya Well. Naharap sa kasong paglabag ang 2, Section 11, Article 2 at RA 9165. Samantala, Kuya Arnold, bagong lahat, nabatiin ko lang po kaarawan ng ating kasama po sa empleyado ng Barangay Payatas. Kaarawan niya ngayon, happy birthday ni Sir Fuentes, si BP 27, Traffic Department ng Traffic Enforcer ng Barangay Payatas. Kasi ngayon, nagdiriwang sila ngayon, naghahanda, tayo hindi tayo mayroon tayong trabaho. Bago lahat, ginabati ko po ang ating magiting Police Lieutenant Colonel Julian de la Cruz, Station Commander ng Payatas Station 13, bagong Clark City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kasado Patrol 40, nag-uulat ng issue ng lipunan ng PBS Army News. Diyan yun ha. Hindi pa. Balik sa'yo, Kuya January. Okay, maraming salamat Kuyang June Santosidad, ang ating Kasada Patrol number 40. Yan sa pag-uulat na yan. Alam niyo mga kaibigan, kasi minsan talaga ginagamit ng mga riding in tandem yung single na motorsiklo na pang-deliver ng mga illegal na epektos at malas lang sila ay na checkpoint at yun, nahulihan. So, doble problema ang kanilang kakaharapin ngayon mga kaibigan. Ayan.
Nag-iba yung pangalan mo. yung John Santos din, naging Jules Santos eh. Anyway mga kaibigan, oras natin, 1 minuto na po makalipas ang ika-1 ng tanghali. Kaya kamusta muli kayo mga kaibigan? Ayuwi na ng halian na. At ano kaya ang masarap na ulam ngayon, Kuyang Alan Bordios? Palagay ko sa ganitong panahon na medyo makulimlim, mainit-init ang panahon, kailangan siguro ang masarap na ulam ay may sabaw. Ayan, maaaring sinigang o sinampalukang kambing, sinigang na manok. Aba, meron din sinigang manok sinampalukang na manok, ayan. Tapos, sinigang na baboy, ayan. At sinigang na bangus. Masarap din yun. So, depende kung kayo po ay nananghalian na. At kung wala kayong ulam, sabi nga ng iba nating mga kababayan, ang pag-uulam doon ng tuyo ay nakaka-high blood, mga kaibigan. Minsan parang ayaw ko maniwala. Oo, mga kaibigan, alam niyo kung bakit ayaw ko maniwala na kung kayo ay laging mag-uulam ng tuyo, kayo ay ma-high blood? Ay hindi ho eh. Mas ma-high blood ho kayo pag kayo talaga wala ng ulam. O, diba? Pag wala na kayong may ulam, mas ma-high blood ho kayo talaga. Ayan, magayang tanghali. O yung lausan. Ayan o. Roma Canino di Tablan. Ayan. Ayan, happy birthday kay Police Major Rene Dali Cairel, Chief of Police ng Novelita, Cavite. Diyan sa Cavite. Lalawigan po ng Cavite yan. Sa Cavite Municipal Police Station, from Balitang Kasado News Team with Double L, Kuya Lando Luto. With issue ng lipunan, Kuya Wayne. Ayan. Happy birthday, sir! Kay Police Major Rene Dali Cairel. At siyempre, alam ko, siguradong maraming handa si Hepe. Ayan, okay na yung mga inihaw na bangus, inihaw na tilapia. Ayun. Tapos kung meron kang sinigang na bluefin na tuna, yun, okay na yun. Tapos ang kanin mo, yung bagong anin na bigas, ayun, talagang medyo lagkitan pa ng konti yan. At kung walang bagong anin na bigas, okay na. Yung uso ngayon na kinakain ng lahat, yung mga Eldorado na bigas. Dinurado pala. Eldorado. Anyway mga kaibigan, 4 na minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ngayon pong araw ng Tuesday. Talagang, ito nga po mga kaibigan, ito pong sinasabi na may patong na 4, anong 4? Huwag mong babawasan. 10 milyon patong sa ulo. 10 milyong piso ang ipinatong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Ano yan? Ako, sino kaya makapagtuturo? Naku, jackpot ito. Daig pa nang tumama sa loto kung maituturo ninyo kung saan naroon itong si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. 10 milyon, can you imagine? 10 milyon. Gaano karami yun? Ang hirap magbilang kaya, ganun karaming pera. Ayan. Ikaw, Kuya Lando, nangiinggit ka pa, ha? Ulam namin ngayon, masabaw. Sinigang na patola with matching sardinas. Naku, sarap niyan, ha? Masarap yan, Kuya Lando. May sabaw, patola. Tapos may sahog, sangkap na sardinas. Yan, masarap na ulam yan. Talagang mapaparami ka ng kain dyan. Mga kaibigan, 5 minuto makalipas po ang ika-1 ng hapon na nag-alok ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 10 milyong piso para makapagtuturo sa pinagtataguan ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo kahapon ni DILG Secretary Benhur Abalos ang alok na pabuya para sa ikayakip ni Kibuloy na patuloy nagtatago kaugnay sa isinampang kaso laban sa kanya na may kinalaman sa umano'y child prostitution, sexual abuse at iba pa. Sinabi pa ni Abalos na mayroon siyang mga kaibigang gustong tumulong para mahanap si Kibuloy at nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya
Bukod sa mga nakasampang kaso sa korte sa Pilipinas, wanted din sa Estados Unidos si Kibuloy dahil sa mga bintang na umano'y labor trafficking scheme. Matatanda mga kaibigan, nitong Hunyo ay sinalakay ng Philippine National Police ang mga property ni Kibuloy sa Davao City para isilbi ang kanyang warrant of arrest, subalit bigong makita at maaresto yung pastor. Samantala, tig-1 milyon man naman ang pabuya para sa ikadarakip sa mga kasamahan nito na sina Pauline Canada, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes at Jacqueline. Mga kaibigan, so yan yung mga nakapatong na pabuya sa ikadarakip ng grupo ni Pastor Kibuloy, kasama na si Pastor. 10 milyong piso kay Pastor Apollo Kibuloy at doon sa mga kasama ay tig 1 milyong piso. Nako, kung kapitbahay ninyo itong mga ito, ay wag na ho kayong magdalawang isip, magkakapera ho kayo kaagad. Ang tanong, maibibigay naman kaya yung sinasabing pabuya doon sa, sabi nga magtuturo? Ayan, yun ang tanong. Kung makakarating ba doon sa magtuturo yung pabuya na sinasabi ni DILG Secretary Benhur Abalos. 8 minuto makalipas ang ikasanang hapon, mga kaibigan. Ito ho ay talagang maganda ito. Kung may tuturo at maging makatotohanan yung pabuya na maibibigay. Mga kaibigan. Kasi minsan, kung naalala po ninyo, magkakaroon po ng double cross. Kaya pag sinabing double cross, 2 cross yan. Dahil sa pabuya, minsan nagkakaroon ng double cross ang isa't isa na nag-aagawan, nag-uunahan ng kredito, mga kababayan ko. Kaya ang nangyayari, sila-sila ay nagkakaunsihan. Ayan, si Kuyang Lando tutulong daw kung paano mahanap natin si Pastor Kibuloy. Andyan lang yan. Kaya nga sabi nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, secret. Ayan. Kaya yung pulis na nasabi na maaaring makasuhan yung dating Pangulo ng obstruction of justice, ay kung sabihin sa inyo ni dating Pangulong Duterte, secret nga At saka joke lang yun. Kayo naman naniniwala ka agad. O, di ba? Di wala na. Papaano ngayon na sinasabi yung obstruction of justice? Kaya hindi naman ninyo makita ng direkta talaga kung asaan si Pastor Kibuloy. At hindi naman niya talagang sigurado din. O, pero may posibilidad na mas malapit sa katotohanan na alam niya talaga kung asaan si Pastor Apollo Kibuloy. 9 na minuto makalipas ang ikaisa ng hapon, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang Issue ng Lipunan ngayong pong araw ng Tuesday. Muli, ito po nga pala mga kababayan, noong mga daang linggo, ay nagkaroon po ng tree planting activities. Alam niyo, minsan, ito pong tree planting activities ng Department of Environment and Natural Resources ay napapanahon kasi ngayon po ay panahon ng tag-ulan. Napakahirap po kasi magsagawa ng tree planting activities sa mga bundok kung panahon ng tag-araw. Sayang lamang yung mga seedling na inyo pong itatanim kung hindi ho naman yan ay tutubo o lalaki. Dahil pagkatapos na maitanim ngayong halimbawa, ngayong araw, ay panahon ng tag-araw, kinabukasan, ayan po ay mangunguluntoy na. Ayun, mangunguluntoy. Malalanta na sila at wala nang pagkakataon na lumaki. Ayun. Nagtatago daw sa bundok ng ibok-ibok. Itong si Pastor Kibuloy. Anyway, mga kaibigan, yung pong minamangit ko sa inyo na napapanahon po ngayong mga panahon ng tag-ulan na magsagawa ng tree planting activities kasi mas malaki po ang porsyento na tumubo o mabuhay yung itatanim po na mga puno sa mga lugar na wala na po masyadong punong kahoy. Kaya congratulations sa DENR at sana magtuloy-tuloy na po ang mga programang ito, mga proyektong ito
at lalo na po dyan sa lalawigan po ng Rizal, ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa pamumuno po ni Penro Ramil Limpiada at siyempre mga katuwang dyan ng kanyang mga kawani at staff ng Penro Rizal. Siyempre binabati po natin si Ma'am Nasi Balikas, maupay nga kulo pa iya Ma'am Nasi. At sa lahat po, ito po yung Transform Program na isang programa ng DENR na magkaroon ng magandang ugnayan ang DENR, ang ating mga local government units upang sa ganon magkaroon po ng maayos na pangangalaga sa ating inang kalikasan. Ito pong programang ito mga kaibigan ay inilunsad at pinamunuan ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. At katuwang po dito ang iba't ibang mga lalawigan ng mga LGUs natin. Sa lalawigan po ng Rizal kasi, nagkaroon po sila ng mga ganitong mga proyekto para po sa ganon, yung transform program nila ay manumbalik yung luntian nating kapaligiran yun. Medyo malalim yun. Luntian. Ha? Luntian nating kapaligiran, mga kaibigan. Kaya, yun po, lahat ng mga lalawigan, maging dyan sa Cavite, kailangan din po mga numbalik yung mga punong kahoy. Ay sa Metro Manila, ay talagang hindi mo na maasahan na magkaroon talaga ng maraming punong kahoy dyan kasi mas marami na po yung mga gusali at wala na masyadong pagtatamnan. Bagamat mayroon dyan mga punong kahoy malapit sa mga city hall, sa mga parke, ayan. Pero limitado na po yung pagtatamnan ng mga punong kahoy, lalo na po yung puno ng kawayan. At siyempre siguro mga kaibigan, mas advisable siguro ang maraming itanim sa mga tabing ilog. Ayan. Bagamat mayroong mga programa yung ating gobyerno na magkaroon ng rehabilitasyon, ito pong Ilog Pasig, ano ho mga kaibigan, na punong-puno ng mga informal settlers. Ayan. Eh, kung bakit ito dumadami mga informal settlers sa tabing sapa, tabing ilog, mga creeks, sapagkat hindi ho ito iniintindi ng mga lokal na pamahalaan at iba dyan ay pinapabayaan na lamang. Bakit kanyo? Kasi nga, sila ay mga butante. Alam na. Lalo ngayon, nalalapit na ho, mga kaibigan, yung filing ng Certificate of Candidacy sa midterm election come 2025. At kailangan na naman dyan yung 12 senador na kandidato sa election na yan. Kaya yung ibang mga politiko natatakot na mawalan ng butante, eh talagang hinahayaan lang na yung tabing ilog, tabing sapa, yung mga creek, babarahan na pinagtayuan ng mga shanties, eh natatakot sila na mawalan ng butante. Ang problema, pagdating ng panahon ng tag-ulan, lalo ngayon, ay perwisyo din ito dahil pagbaha, problema rin ng gobyerno ng mga taong maapektuhan ng mga pagbaha na yan na nasa tabing ilog, tabing sapa, tabing creek, nasa mga alanganing lugar ng kabundukan. Pag nag-landslide, problema na naman ng gobyerno, mga kaubayan. 15 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ngayon pong araw ng Martes at siyempre binabati nga pala natin muli ang ating mga kaubayan. Ito pong mga kaibigan natin na tumutulong sa ating mga mamamayan. Ito po yung isa sa mga layunin din ng Kasado Broadcasting Service at siyempre ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo na makatulong ang ating mga adhikain sa ating mamamayan, lalo na po doon sa mga nangangailangan ng tulong. Maging legal man yan at iba pang mga gawain, mga kaibigan. At nakakatuwa na malaman na mayroon mga NGOs, mga negosyante na nagmamalasakit sa ating mga mamamayan na makatulong sa kanilang mga nakasakupan kahit hindi sila nasa politika o sa politika, mga kaibigan. Kaya yung ating lamang, gusto rin natin sila pasalamatan.
at papurihan dahil sa kanilang mga ginagawang pagtulong, mga kaibigan. Kagaya na lamang itong St. Gerald Construction, diyan sa lungsod ng Pasig, mga kaibigan, na akalain ba ninyo, sino ba mag-aakala na isang NGOs at ang kanilang foundation ng St. Gerald Construction at Foundation ay namimigay sila at nakapagbigay na ng mga wheelchair doon sa mga PWDs, sa mga senior citizens, yan sa lungsod ng Pasig na nangangailangan ng ganong mga equipment. Ano ho? Na mga gamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At siyempre, iba naman, doon sa hindi nangangailangan ng wheelchair, nabigyan din po sila ng tulong ng tungkod. Ito po yung tungkod na para makapaglakad po ng ayos naman itong mga kababayan natin. Yung mga PWDs, itong persons with disabilities, at ang mga senior citizen natin. Tandi po rin sa lungsod ng Pasig yan. At ang isa sa magandang balita dito, at siguro kahit sino matutuwa, sapagkat, mga kaibigan, meron din silang ibinibigay na mga financial assistance doon sa mga indigent na pamilya. Diyan din po sa lungsod ng Pasig. Kaya congratulations sa St. Gerald Construction and Foundation diyan sa lungsod ng Pasig. Kung sino man po na mamumuno diyan, congratulations po sa inyo. Dahil napakagandang gawain po niyan, kayo po ay talagang isang pilantropo na naghahangad na makatulong sa inyong mga kababayan. Ay dapat po talaga mga kaibigan ganun eh. Kung kayo po ay medyo nakakaangat sa buwan mamumuhay, sa inyong buhay, wag po kayong manghinayang na paghatid ng serbisyo publiko, ng tulong sa inyo pong mga mamamayan. Kaya congratulations dyan sa St. Gerald Construction and Foundation sa inyo pong walang sawang pagtulong sa inyong mga kababayan at kalungsod dyan sa Pasig City. Oras mga kaibigan, 18 minutong makalipas ang ika-1 ng hapon at kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Issue ng Lipunan pang Martes na edisyon. Ako pa rin po ang inapakinggan at napapanood ang Bisayang Tisoy na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamalaki lamang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Maupay nga kulop pa inyong tanan, maayon buntag kaninyong tanan mga igsuon. Diyan sa Cebu. Ayan, marahay na aldaw sa Endugamos, mga tugang, yan pa naman sa Region 5. Buenas tardes, amigo, amigas, yan pa naman sa Zamboanga Peninsula. Good afternoon sa lahat ng inaabot po nating broadcast, mga kaibigan. At syempre, back to Metro Manila tayo. Alam niyo may mga pagkakataon kasi, mga kababayan, at may good news siguro sa ating mga kababayan. Ito pong nangyari kahapon. Alam nyo, naimbitahan po kahapon ang Kasado Media Group hanggang sa Malacanang po mga kaibigan. Kami po yung nakarating. Kasi kahapon mga kababayan, nagkaroon po ng kasunduan. Ayan. Sa pagitan ng Pilipinas at Japan, mga kababayan ko. Na talagang magkakatulungan ang ating ang pamahalaan ng Japan at ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangangalaga ng kaayusan, katahimikan dito po sa rehiyon, mga kaibigan. Kaya kapwa nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA na layong itaas ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kasama ang mahalagang opisyal, mga kaibigan, mga nakatalagang opisyal ng pamahalaan, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa Heroes Hall sa Malacanang, mga kababayan ko. Ang paglagda ay matapos ang courtesy call ni na Japanese Foreign Minister Kamikawa Yuko at Defense Minister Kihara Minoru kay Pangulong Marcos. Matatandaan mga kaibigan
idinaos ang unang formal na negosasyon sa RAA sa Tokyo noong Nobyembre ng nakaraang taon. Pinangunahan ito ng Department of National Defense kasama ang ibang delegasyon mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Pahintulutan ng kasunduan ang mga maraming Japanese forces na sumali sa joint annual military exercises kasama ang Pilipinas, Estados Unidos kabilang ang Balikatan exercise. Napayagan din sa kasunduan ang Japanese forces na magbigay ng humanitarian assistance sa Pilipinas kung kinakailangan. Gayunman, mananatiling kailangan pa rin ang bagong nilang kasunduan, ito mga kaibigan. So itong nalagdaang kahapon ng Japan at Pilipinas ay isang magpapatunay na nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya nilagdaan kasunduan ang ratifikasyon ng Senado at National Legislature ng Japan bago pa ito maging epektibo, mga kaibigan. Kaya congratulations. Kaya nga kahapon ang Balitang Kasado, nandun po kami sa Malacanang dahil nga po dyan sa imbitasyon na yan. At pagkatapos doon, kami po ay naimbitahan naman dyan sa San Juan, mga kaibigan, sa Club Filipino ng grupo naman ni retired Colonel Ariel Kerbin. Di ba? So talagang sabi nga ay lagari ang Team Kasado kahapon. From Malacanang, takbo agad kami. Papatungo naman dyan sa San Juan Cities sa Metro Manila. Oras mga kaibigan, 23 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ayan. So, ito po ay mga good news na mga kailangan ng ating bayan, kailangan ng ating mamamayan, at kailangan ng bansa. Mga kaibigan? Dahil diyan sa tumitindi na nagkakaroon po ng tension sa West Philippine Sea. Kaya naman nagkakaroon ng tension diyan eh. Ito lang naman magugulot ng mga inchik eh. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, meron ho tayong mga contact sa bansang China nga pala. Kaya pala ganyan na ka-agresibo ang pamahalaan ng China sa iba't ibang mga bansa, mga karatig nila na gusto talaga nilang pasukin, gapiin, sakupin. Marami palang nagugutom sa bansang China. Pero hindi natin nababalitaan po yan. Wala ho tayong naibabalita tungkol dyan. Bakit kamo? Paano hindi magkakaroon ng maraming kagutuman sa China? Bilyon ang kanilang populasyon. Bilyon ang populasyon nila eh. Kaya marami sa kanila ang naghihirap pa sa buhay. Kaya ang ginagawa ng kanilang pamahalaan, nagpapakita ng gilos sa ibang bansa sa pamamagitan ng pananakot o intimidation. Para nga naman, kung ang bansa na kanilang tatakutin, matatakot, di hayahay silang makakapasok. Kaya ang ginagawa ngayon ng bansang China, yung mga bansa dyan sa paligid na may malaking utang sa kanila, talagang pre-pressure nila ngayon. At ang lumalabas na halos ng mga kaibigan, para nakasanla na yung mga bansa nila sa China. Sa laki ng utang, trilyon o daang bilyong dolyares, US dollars, ang mga utang ng bansa na yun. So ano nga yung gagawin mga kaibigan? Siyempre, yung mga bansa hindi makakautang, dahil utang na loob nila yun sa China, papipilitin sila ngayon na magpasailalim ng pamamalakad ng China. Kasi nga, hindi sila makakatanggi dahil sa kanilang utang na loob. Di ba, kamakailan lang, nabalitaan din natin na mayroong mga dinukot na mga niisda ng Taiwan, ng China Coast Guard. Di ba, isang pamamaraan yan, parang nga naman, takutin nila yung mga bansa sa paligid nila. At minsan din, nagkaroon din ng mga nakaraang buwan
Meron din pagkakataon na maging yung Japanese Coast Guard, pinahagi nga din ng China Coast Guard. So, paano matutuwa yung mga karatig bansa sa ginagawa ng China na ito? Na bagamat sinasabi meron ng kasunduan na magkakaroon ng parang peace agreement, maganda ho yan kung sa papel. Pero ang dapat dyan, maging seryoso ang pamahalaan ng China sa kasunduan na yan. Ang problema, may mga nagsasabi sa atin, paano magiging seryoso, Mr. John Wayne Espino Luzon, ang China sa kasunduan na yan? Ay sila nga mismo, mga kaibigan. Ang style lang naman yan linlangin. Habang may pag-uusap yung pamunuan sa ibang mga opisyal din ng ibang bansa, iba naman ang ginagawa ng kanilang mga tauhan. Di ba mga kaibigan? Yun po ang ginagawa nila Kaya nililin lang, sa madaling salita, nalilin lang yung mga kababayan natin, yung ibang mga opisyal ng gobyerno sa style ng China. Bakit nalilin lang? Saan ba nagmula? Saan ba nagsimula ang Communist Party of the Philippines? Di ba sa China? Anong meron sa China? Komunista. Pag sinabing komunista, talagang yan ay karamihan dyan, puro pa traidor. Mag-uusap ang namumuno, yung kanilang mga pinuno, pero ibang ginagawa no nasa ibaba. At yan po ang ginagawa ng China ngayon, mga kaibigan. Kaya yan ang masaklap na katotohanan. Na magkikipag-usap, pero ang katotohanan, iba yung sinasabi doon sa ginagawa. Hindi makatotohanan. So, patraidor, mga kaibigan. Kaya, yun po yung dapat, kung sincero ang China, hindi nga nila tinanggap yung arbitral ruling, mga kaibigan, di ba? Yung 2016, hindi nila kinilala yun. So, sa madaling salita, may sarili silang mundo. Sila ang dapat masunod, at yung mga bansa sa paligid nila, ang sumunod sa kanila. Yun ang kanilang tingin Kasi bakit? Hindi ba nanalo ang ating pamahalaan doon sa isinampang kaso sa arbitral tribunal? Di ba nanalo? Paano nangyari? Sinunod ba ng China yung ruling na yun? Hindi, mga kaibigan. So ano mangyayari? Kung yun ay hindi nila sinunod, ano mangyayari sa atin? Sino pa maniniwala sa kanila na sila ay susundin? Kaya nga yun po ang kailangan. Ang Pangulo lang ito, si Jinping, ay dapat magkaroon po ng isang salita. Kung nagkakaintindihan na magkaroon ng kasunduan na magkaroon ng katahimikan sa area ng West Philippine Sea, ay dapat ipatupad ng China, magkaroon sila ng sarili ng respeto. Unang-una, ang kanilang barko ay narito na mismo sa ating exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon pa lang malaking paglabag na di ba? Dinadaan niya sa laki. Dinadaan niya sa laki, China. Yung style ninyo. Kaya nga, yung ating mga kababayan na nagbigay sa akin ng informasyon kanina, kaya pala gano'n na lang ka-agresibo yung mga ito na mang-agaw ng mga teritoryo, ay maraming nagugutom sa kanilang bansa at sila magkamal ng lahat, mga kaibigan. Hindi ba? Kaya nga pumapaligdan sa kanila yung Taiwan dati rin nilang kaalyado yan. Kasi nga, hindi maganda yung patakaran. Iba kasi ang patakaran ng komunista sa demokrasyang pamamaraan. Sa demokratikong pamamaraan o pamamalakad ng gobyerno. Pag komunista, kung sino ang hari dyan, siya masusunod. Lahat ng mga alipin, kung kayo ay alipin ng sagigilid, di ba? Doon kayo. Hindi kayo aangat sa buhay. Kaya nga, isipin nilang ninyo. Maraming mga Filipino-Chinese o mga Chinese businessmen umaalis sa bansang China.
Bakit kanyo? Sila nga ang talagang madadali eh. Pinaghihirapan nila ang kanilang negosyo, pero ang makikinabang, yung mga namumuno. O, di ba? So, hindi nagkakalayo ang patakaran ng China sa bansang North Korea. O, ano ba ang mayroon? Di ba, komunista rin ang North Korea? O. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang ating bansa ay kanilang talagang ginigipit. Lahat ng pamamaraan, ultimo yung mangingisda, inaagawan ng isda na huli, at pagkatapos mga balasubos sa mga ugali ng mga insik na ito, pagkakuha ng mga nahuling isda, yung iba itatapon. Di ba? Ay doon pa lang malaking paglabag na yan sa ating karapatan. Pangalawa, dapat dito mag-ingay yung mga advocates na sinasabing mga nangangalaga sa karapatang pantao. Ba't wala tayong marinig? Yung mga miyembro ng International Humanitarian Group. Asaan kayo? Ba't hindi kayo mag-rally dyan sa harap ng China Embassy? Na sasabi ninyo kung kayo ang nangangalaga sa mga karapatang pantao. Hindi ba pagbalasubas yan? Pagsalaula? Pagyurak ng karapatan yung pang-aagaw nila ng mga huling isda at yung gagawin, dadalhin ng mga resupply doon sa ating mga sundalo na nandyan sa nabalahaw na barko. Di ba isang paglabag yan sa karapatang pantao? Asan kayo? Mga human rights advocate. Ba't hindi nyo makundina yung ginagawa ng China? Maaari kakampi kayo. Nagtatanong po ang programang issue ng lipunan sapagkat hindi ho maganda na kayo nananahimik. Na dapat yan, ngayon ang pagkakataon, ipakita ninyo na kayo ay hindi natutuwa sa ginagawang karahasan, pang-aabuso, pang-aagrabyado ng bansang China sa ating exclusive economic zone at lalo sa ating mga mangingisda at sa ating mga kasapi ng Philippine Coast Guard at maging sa Philippine Navy. Di ba? Kaya mga human rights advocates, yung mga karapatan na sinasabi ninyo, asaan kayo? Tahimik, wala tayong mabalitaan. Naggali yung grupo ng human rights advocates harap ng China Embassy dahil doon sa pangingikil. Di ba? Pangingikil yun Haharangin nyo yung mga mangingisda natin. Kukuhanin ninyo yung mga nahuling isda. Kukunin ninyo yung mga malaki. At pagkatapos ng iba, itatapon nyo sa dagat. Di ba ka, mga ugaling balasubas siya sa bagay, mga ibang mga insect naman talaga, mga balaura Di ba? Saan nga nakakita pasintabi po sa mga nanananghalian kumakain sa kanilang, alam nyo dyan sa China, yung mga restaurant nila, sa ilalim ng kanilang kainan, mayroong mga timba. Mayroong mga timba. Yan po ay mga kwento sa atin ng mga kaibigan natin, mga Filipino-Chinese. Yung mga Chinese talaga. Kasi yung mga Filipino-Chinese sa atin, nakakuha sila ng kultura ng Pilipino na nagiging malinis. Pero yung purong inchik, mga kaibigan, ang ginagawa niyan, habang kumakain sa isang mahabang lamesa, nasabay-sabay sila. Sa ilalim may mga, mga timba, dahakan nila, dahakan. Kasi tabi sa kumakain, di ba balaura, kumakain ka, dura ka ng dura. Paano kayo matutuwa? Ito sa atin, ang hilig lang mamunahin ng mga human rights. Asaan na yung mga miyembro ng International Criminal Court na kayo sinasabi ninyo kayo tagapagtanggol sa kakarapatan ng pantao? Bakit hindi niyo kundinahin yung ginagawa ng karahasan ng China diyan sa West Philippine Sea na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas? Asaan kayo? Di ba? Ba't hindi niyo kundinahin yung ginagawang pamubumba ng Russia sa Ukraine? Ay nangyayari tuloy na paghahalata itong mga human rights advocates kuno ay kakampi lang sila doon sa mga illegalista. Kaya pagdating sa usapin sa legal
at sa mga katotohanan ng usapan, wala tayong maasahan. Kasi ang ugaling China, yan ay ugaling komunista at ugaling traidor. Di ba kaya nga dyan nagsimula yung CPP-NPA natin dito sa ating bansa? Ugaling komunista. Yung Communist Party of the Philippines, galing China ang aral niyan, mga kaibigan. Di ba yung mga nagdaan, nagkakaroon ng, sabi nga peace tayo. Di ba? Peace muna. Ceasefire. Pero habang nagkakaroon ng ceasefire, anong ginagawa ng mga miyembro ng mga komunista? Mayroong sasagawa ng mga supply mission, medical mission, yung ating Armed Forces of the Philippines, mga sundalo, mga pulis, mga doktor, pagkatapos aambusin. Yan ba yan ba yung tama na pag-uusap na magkaroon ng ceasefire? Kaya nangyayari mga kaibigan, puro patraidor. Kasi nga, ang China, kailanman ay hindi naman talaga yan sumusunod sa tamang mga usapan. Patraidor na sila O sige, magkikipag-usap sa inyo ang mga tataas naming opisyal ng gobyerno o kinatawan ng Pangulo nila na si Jinping. Di ba? O sige, magkikipag-usap kayo doon sa Pilipinas na tayo nagkikipagkasundo na magkaroon ng katahimikan. Siyempre, ang mga Pilipino, madali mapaniwala. Totoo. Sabi ng China, nagkikipagmabutihan na sa atin. Pero ang katotohanan niyan, sa likod ng ipag-uusap, ay patraidor naman na ninanakawan itong ating mga mangingisda. Patraidor naman, sinasalaula yung ating mga bahura, mga kaibigan. Di ba? At ninanakaw yung mga taklubo. Di ba? So, yan ang ginagawa ng China. Para magkaroon sila ng expansion sa ibang bansa, gagawa sila ng mga gimmick, pamamaraan, dahas, kasi nga, dinadaan nila sa laki. Di ba? Dinadaan nila sa dami. Pero wag ho kayo magtiwala, mga kaibigan, sa bansang Chino. Sa bansang China. Dito sa ating bansa, sabi nga tayo napasok na Ang dami dyan. Mga sa eskwelahan. Ang dami mga nakabili ng mga lupain ng mga Pilipino, ng mga inchik ang mga nagmamay-ari sa ngayon. Mga kababayan. Kung siguro kung inyo po nabalitaan na nangyari dyan sa Pampanga na hindi makapasok-pasok at hindi mapasok yung compound ng niraid na napakalawak na lupain ng mga pogo operators na naandun at sa bandang huli ang bansagsak na poga na naging poga sapagkat wala nang nahuli mga kaibigan. So marami dito sa Las Piñas, mga kaibigan. Napasok na dyan ang multinational village ng mga inchik. Isang kilala, sikat na subdivision sa Metro Manila. Multinational village, mga kaibigan. Yan sa Parañaque, mga kababayan, di ba? Ang dami mga naglipa na ng mga inchik sa mga exclusive subdivision natin. At sila pa ang mga nagiging siga kadalasan. Kaya lagi lang nagiging aliping sa gigilid, agiling, aliping namamahay ang ating mga kababayan. Kaya sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino, kung kayo ay nagmamahal sa ating bansa, maging alerto po tayo pare-pareho, maging vigilant po tayo sa paligid po natin. Sapagkat, hindi lang ho, iisa ang maapektuhan. Huwag po natin ipagwalang bahala. Tayo po ay maging mapagmatsyag sa paligid po natin kung sino mga nasa paligid na natin sa ngayon. Pagka pinag-usapan po yung mga inchik, mga Chinese national na nasa bansa natin, huwag ho tayo basta magtiwala dyan, mga kaibigan. Kaya dinadaan niya sa pera Kasi kadalasan kasi mga kababayan, sila po, pag gumamit ng pera, ang ating mga namumuno, lalo na sa ating mga lokal na pamahalaan, napapaniwala nila. Ay, pera-pera lang ang labanan dyan sa Pilipinas. Maraming pera yung mga inchik. Di ba?
So, bilhin natin yung lupain na yan. Oh. Kaya yung mga malawak na compound na binakuran ng matataas na pader, hindi natin alam pare-pareho kung ano ang mayroon sa loob. Kaya dapat lahat ng mga lokal na pamahalaan monitor po ninyo ang inyong mga nasa paligid. Kung ilang katao, ilang daan ba, ilang libo ba ang mga inchik sa inyong mga komunidad. Sa bawat bayan, sa buong bansa mga kaibigan. Kasi baka mamaya, mabulaga na lamang isang bayan, isang lungsod, sa dami na ng mga inchik, ayun na, nag-take over na sila sa isang bayan. O, abubulaga, pare-pareho. Ano? Kaya kaingat po lahat, lalo sa panahon ngayon, mga kababayan ko. Oras po natin mga kaibigan, 18 minuto bago sumapit ang ikadalawa ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasada Broadcasting Service, Deliver News, responsableng mga mamamahayag, News TV at your service. Magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ayan. Kailangan sagutin yan ni Human Rights Advocate, former Congresswoman Ita Rosales. Nako, yung si Ita Rosales, alam ko ang ano bang ano nito, yung party list diyan sa Kongreso dati. Meron niyang ano diyan party list sila mga kaibigan Ayun, meron nga ano sa akin nagbulong. Tama ba yung Gabriela? Tama ba yung Gabriela? Siguro. Nako, ang dami rin mga biktima ng karahasan na kababaihan na lumalapit dyan sa grupo ng Gabriela nung araw. Ano ho? At yan po ay namomonitor namin ng grupo ng media, Kasada Media Group. Ano nangyayari? Wala din. Bakit? Siyempre, pag umirang nga naman ng pera-pera ang usapan, yung biktima, lalo nagiging biktima sa dakong huli. Kaya ano maaasahan mo? Kaya nga dyan sa mga party list na yan, ito po yung ating paala-ala muli Bluetooth connected. sa ating mga kababayan na wag ho kayo basta magpa-uto at mga maniwala sa mga lalapit sa inyo ng mga party list group na sila daw ay tutulong. Sila ang magiging daan patungo sa tagumpay ng kahirapan ng ating bansa. Matagal nang pinagkakitaan yan, yung mga style na ganyan. Sa dami ng party list na yan sa Kongreso, na alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, mga kakatribo, mga kapanalig, mga kapuso, mga kakapamilya, na kung ano at magkano ang sweldo o kinikita ng isang district representative o congressman sa bawat distrito, yan din po ang kita ng congressman ng party list. Aba, kung daang milyon, di daang milyon din na paghahati-hatian nila. Pero ang katotohanan, sa dami ng mga party list natin dyan, na sinasabi sila magre-represent sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, sa mga guro. Kaya ano nangyari? Meron ba silang naitulong talaga na maayos? Ayun. Magandang hapon kay Lieutenant Colonel Jeffrex Molina, Chief ng DIPAO, Division Public Affairs Office ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Diyan po naman ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Likewise, magandang hapon kay Technical Sergeant Orlino A. Bumanlag Jr., Chief Clerk. Yan, at sika Med Center. At siyempre kay Mama Ana Pauline de la Cruz, Pangulo ng 2nd Infantry Press Corps. 2nd Infantry Division Press Corps. Diyan sa Kapinpintan na Rizal. Sila po yung mga naging panauhin kanina ni Kuyang Alan Bordes, ang ating pong publisher ng Balitang Kasado at station manager ng Kasada Broadcasting Server. Congratulations diyan sa team ni Lieutenant Colonel Jeffrex Molina, Philippine Army.
Infantry Philippine Army Chief ng Division Public Affairs Office ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army, Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Oras mga kaibigan, ayan, 15 minuto bago sumapit po naman ang ikadalawa ng hapon. Kaya mga kaibigan, ito pong tinatalakay natin para maging aware lahat ng bawat Pilipino na hindi ho tayo nagpapauto at nauuto ng sino man na mga nagpapanggap na maka-human rights, nagpoprotekta ng karapatang pantao, pero ang katotohanan, isusubo lamang ho yung mga Pilipino sa kapahamakan. Kaya nga po ito yung binubuksan nating issue na ito at yung impormasyon na ibinigay po sa atin. Kaya nga ito, sasabi ni Kuya Lad, baka nga ang mga miyembro ng human rights ay mga inchik din. Di ba? Pwede, pwede. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagiging maigting. O, di ba? At pag-aalala, pagiging maalalahanin, pagiging concern sa mga karapatang pantao. Kulo. Pero ang katotohanan, sila mismo pala ang dapat, mga kaibigan, na kondinahin. Kaya nga ito ang ating panawagan. Kaya nga, meron tayong Commission on Human Rights sa bansa natin, di ba? Ano ang ginagawa ng pamunuan ng Commission on Human Rights? Yan sa ginagawang paniniil, pambubuli, panggigipit, pagsasalaula ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard, sa ating Philippine Navy personnel, at sa ating mga mangingisda. Ano ang ginagawa ng Commission on Human Rights ng Pilipinas? Oh, sige. Bakit wala tayong marinig sa pamunuan ng Commission on Human Rights ng Pilipinas? Mas pinagtutunan pa ng pansin ng mga ito yung kaso ni dating Senador De Lima. O, di ba? Napaghahata tuloy yung ating Commission on Human Rights mga kaibigan. Samantalang ang pondo, ang sinisweldo ng mga tauhan ng Commission on Human Rights ay nanggagaling sa buwis, dugo at pawis ni Juan de la Cruz. Na milyon ang ginugugol ng gobyerno para mapasweldo ang naandyan sa Commission on Human Rights. Kung asaan kayo, bakit hindi kayo lumabas, magsalita at kondinahin ninyo yung ginagawang pangaharas, pang-aagrabyado ng bansang China sa ating mga mangingisda, sa ating Philippine Coast Guard, sa ating Philippine Navy, at sa ating mga teritoryo na pinapasok nila? Asaan kayo, mga advocates ng human rights? Kuno. Kaya wala tayong marinig na balita na sila ay kumikilos para kondinahin yung mga pang-aagrabyado na yan, pambubuli na ng bansang China. O maaari kakampi kayo ng China? Ang tatanong po ang parang ito ng issue ng lipunan. Sapagkat sa inyong pananahimik, sinasabi, maaaring mag-isip ang ating mga kababayan na maaaring kakampingan kayo ng China. Halinawa, mga kaibigan, ay hindi totoo yung iniisip ng ating mamamayan sa grupo ng Commission on Human Rights. Sapagkat kung magkakatotoo yung sa pantaha, yung mga iniisip ng ating mga mamamayan, aba ay para ano pa, na kayo ay pasweldohin na nanggagaling sa pondo ng gobyerno at yung pondo ng gobyerno ay nanggagaling sa buwis ng mamamayan. Mga kaibigan, kaya yan ang nakakairita na dapat hindi ho mangyari yung mga ganyan sa ating paligid. Dapat antimano, kayo ay lumabas sa iyong mga tanggapan, magbigay kayo ng inyong mga impormasyon, ng inyong mga statement kung ano ang inyong paninindigan laban sa bansang China na tayo ay binubuli
at ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy at ang ating mga ministra ay naagrabyado dyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Oh. Kung hindi kayo kasabwat, ano ho? Kaya nga nagtatanong ang programang issue ng lipunan. Dahil ang ating mamamayan ay nag-iisip at sinasabi, baka Mr. Lawson, baka yung mga nasa Commission on Human Rights baka yan kinakasabot na ng bansang China. Bakit naman? Tanong ko. Kasi hindi sila kumikibo. Nananahimik sila sa issue diyan sa West Philippine Sea. Oh. Bakit nakapag-iisip yung ating mamamayan ng kanyang katanungan, ng kanyang kaisipan, kung kayo ay kumikilos, nagbibigay kayo ng statement, ng inyong tanggapan ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino at ng bansa. Bigyan kayo yung Commission on Human Rights. Wala tayong marinig. Siguro sa susunod na araw na pagkakataon ay maghahanap tayo ng contact person diyan sa Commission on Human Rights. Kaya nga nung panahon nung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi ako nagkakamali, ang panukala noon bigyan lang ng piso ang budget ng Commission on Human Rights. Diba? Sayang naman, ang laki ng sweldo ninyo dyan. Pagkatapos, hindi tayo makarinig na mula sa inyong mga tanggapan na meron kayong mga pronouncement, mga statement na pagkondina, pagtuligsa, hindi pagsang-ayon sa pang-aabuso ng bansang China sa ating West Philippine Sea, sa ating likas na yaman. O, di ba? Oras mga kaibigan, 7 minuto bago sumapit po naman ang ikadalawa ng hapon at kayo po ay nakikinig pa rin at nanunood sa programang Issue ng Lipunan. Dito po sa Kasado Broadcasting Service, Deliver News, ang himpilan ng responsableng mga mamamahayag News TV at your service. Ito pong mga nangyayari mga kababayan ko na marami sa ating mga karatig bansa ang talagang nagmamatsyag, nagmamanman, nagmamasid, nakikiramdam sa ginagawang ito ng China. Pang-aagrabyado sa ating mga naghahanap buhay na mga kababayan. Di ba? Kaya nga po mga kaibigan, ang programang Issue ng Lipunan ay hindi po, mga kaibigan, hindi po mangingimi na ibulgar, ilantad ang katotohanan na ang mga dayuhang ito, ang mga banyagang ito, ay sila ang gusto magharing uri sa bansang Pilipinas. Diba? Kaya ngayong international humanitarian group, uwasan din kayo. Sapagkat meron tayong international humanitarian group, human rights group. Bukod pa yung ating Commission on Human Rights sa Pilipinas. Kalaban ninyo. So mayroon ba tayong naririnig sa mga international group na yan ng human rights na magbigay siya ng pronouncement tungkol sa pagkondina, pagpuna sa ginagawang pang-aabuso, pang-aagrabyado, pang-aagaw, pagnanakaw ng bansang China, ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda, sa ating mga Philippine Coast Guard na may naputulang pa nga ng hindalaki. Oh, wala. Oh, asahan yung mga grupo ng karapatan sa Pilipinas? Asahan kayo? Dapat mag-rally kayo dyan sa harapan ng China Embassy. Ipakita ninyo doon sa Pangulo ng China na si Xi Jinping. Na ang mga karapatan ng Pilipinas ay hindi natutuwa sa ginagawa ninyo. Dapat ganun. Ay hindi. Ang nakikita ninyo, lagi kayong kontra sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Ay napaghahalata tuloy na baka kayo nakikinabang yan sa China. Oh.
mga kaibigan. Kung kaya't ang, sabi ni Kuya Lando, kung kaya't ang human rights ay hindi na patas kumilos, laging against the Philippine government na lagi na sila panig sa biktima. O, di ba? Pero ito, Kuya Lando siguro hindi rin eh. Panig sa biktima. Kasi kung panig ang grupo ng human rights sa biktima, marami tayong mga sundalo na inambus ng mga NPA, marami tayong mga pulis na inambus ng mga NPA, pero hindi sila pumanig sa biktima. Oh, ang pinapanigan nila yung biktima siguro, Kuya Lando, ibig mo sabihin dito, yung mga kababayan natin na nasasabing biktima kuno ng human rights. Oh. Kasi kung kayo ay patas, ang inyong pananaw ay parihas, kapag may napatay, naambus ng mga sundalo, mga pulis, iba pang mga government official natin na naglilingkod para sa bayan, dapat ipahayag din ninyo ang inyong pagkundina doon sa mga pumatay. Ay hindi napaghahalata na doon lang kayo pumapanig sa mga biktima, lalo na yung mga sinasabing napatay sa drug war, mga kaibigan. Ang hindi nakikita ng mga grupong ito, yung mga naging biktima ng mga drug addict na mayroong malamasaker, mayroong nagahasa, mayroong na hold up, na napatay. O di ba? Dapat ang inyong paninindigan balansyado. Balansi at totoo. Kagaya ng balitang Diary, ang balitang Kasado. Ang diaryong balansi at totoo. Yan. Hindi yung pagka na ang nabiktima ay mga militar, o kaya mga pulis, o kaya mga government official, mga doktor, na magsasagawa ng medical mission na ambush. Wala tayong marinig na pagkundina mula sa mga tanggapan na yan ng Commission on Human Rights. With that, mga kaibigan, muli ang ating pagbati sa ating mga naging taga-subaybay, of course, sa ating mga Kasado Patrol na nakaibahagi sa patutuntunang issue ng lipunan sa pangalan po ng ating station manager at publisher ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, si Kuyang Alan Valenzuela Bordios. At syempre sa ating mga naging katuwang, ating mga production assistant, si Ate Del Santos, si Ate Rose Paderon Lauzon, at kaya Ate Cora Biernes, ang ating circulation manager, business manager, lahat na, mga kaibigan. At sa inyo pong lahat, mga kabayan, muli ang aking pagbati sa ating mga kaibigan, diyan po naman, sa Barangay San Isidro, sa Anguno, Rizal, kay Barangay Captain Joey Calderon. Siguro sa susunod ng mga pagkakataon, interviewin nga natin kung nakabalik nito si punong Barangay Joey Calderon, sapagkat ang alam ko, ito po ay nanggaling sa ibang bansa, sa isang misyon. Kaya punong Barangay Joey Calderon, Barangay San Isidro, Anguno, Rizal, kay Ma'am Jen, of course, sa buong staff and employee ng Barangay San Isidro, kay Mayor May Calderon, kay Vice Mayor Jerry Calderon, of course, kay Administrator Alan Manyaol, ayan, diyan sa munisipalidad ng The Art Capital of the Philippines, Anguno, Rizal. Ang ating din pagbati diyan sa tanggapan ng DPWH Rizal, First District Engineering Office, kay District Engineer Porfirio Cleopas, kay Assistant District Engineer Leo Salvadora, kay Construction Chief Engineer Boyet Antonio. At yan po naman sa Metro Manila First District Engineering Office, kay District Engineer Aristotle Ramos, kay Ma'am Regine, at sa inyo pong lahat, mga kaibigan, na ating bang nakapanayam, mga kaibigan. Ngayong umaga nga pala, siyempre ang ating publisher, station manager, si Kuyang Alan Bordios, ay dumating po sa kanyang tanggapan. Ang mga opisyal po mula pa naman sa Philippine Army ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, mga kaibigan. At siyempre, pamamumuno po ni Ma'am Pau Muhar, ang Pangulo ng 2nd Infantry Division Press Corps, na ang mga grupo ng Balitang Kasado
ay kasama rin po dyan. Kasapi din po dyan sa 2nd Infantry Division Press Corps. At syempre, ang ating pagbati, mga naging panauhin kanina ni Kuyang Alan Boglio, si Lieutenant Colonel Jeff Rex Molina, Infantry Philippine Army, Chief Division Public Affairs Office ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army, kaya Technical Sergeant Orlino A. Bumanglag Jr., Chief Clerk, SOC Mid Center, kay Ma'am Ana Pauline de la Cruz. Ito po yung Pangulo ng 2nd ID Press Corps. At sa inyo pong lahat mga kaibigan, muli ang aking pagbati din po dyan po sa tanggapan ng ating Penro, si Sir Ramil Limpiada ng Rizal. Penro Rizal, si Sir Ramil Limpiada, kay Ma'am Nasi Balikas, at sa lahat ng mga kawanin ng Penro Rizal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Likewise, diyan po naman sa St. Gerald Construction and Foundation sa Pasig City na namigay at patuloy na namimigay ng wheelchair, tungkod para sa mga PWD and senior citizens, of course. At pamimigay po nila ng mga cash assistance o financial assistance doon sa mga taga-lungsod ng Pasig. With that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ako po naman ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha mga kaibigan, ang tanging may pagmamalaki lamang ay kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Wayne Espino Lawson po lamang. At syempre, sa pangalan po ng ating head at chief ng technical department, si Kuyang J. Martin, likewise kay Kuyang Jess de la Cruz, ang ating program director at host ng programang Gabay at Patnubay, ang Mindoreñong Midnight Boy, si Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Ako pa naman si Wayne Espino Lawson na muli nag-aanyaya hanggang sa susunod na Martes at Huwebes din po mga kaibigan. Issue ng lipunan, issue noon, issue ngayon, issue magpakailanman. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador